alam nyo ha, nakita ko yung vlog ni Cap Nino Barsaga. Ito oh. Una, pinagkakakitaan Tanar was assassinated. Dali, ito. kalat nila ng fake news. Oo. Ayan oh. Nakita ko itong vlog ni Mima Alicia, ni Boss Mike Cervera, at kasama si Cap Nino Barsaga. Naku po, mga kababayan, ang bigat ng pinag-uusapan dito. Ano ho? Ang bigat ng pinag-uusapan dito, mga Boss Chipamo, sir. Kaya po, sandali lang, papaalam ako doon sa mga kaibigan natin na may-ari nitong video. Boss Mike, Mima, no? At Cap Nino, pahiram ng inyong video, no? O, pakinggan ho natin yung pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan dito yung kalakaran ng mga DDS. Una, pinagkakakitaan nila yung pagpapakalat nila ng fake news. Oo. Nakamonetize. Naku po. Pangalawa, nanghihingi sila ng pangkape daw puno. Gcash. Oy, oo. Ano? Yung alam naman ho natin talaga yung mga kalakaran, mga bossing, yung mga yan, di ba? Wala na pong ibang ginawa yung mga DDS na yan kung di magpakalat nung kesyo mamamatay na si Boying Remulla, kesyo mamamatay na si General Torre. Ngayon naman ho, ano ang huling pinapakalat nila? Meron daw pong stage 4 na cancer si Pangulong Bongbong Marcos. No? Bukod sa naninira na, lahat naman po yan, hindi naman papayag yan ng hindi nakamonetize yung kanilang mga YouTube channel at yung kanilang mga platform Talagang gatas na gatas po kung tatawagin mo. No? Kung masasabi mo, biruin mo, ang aayos ng lagay ng mga sinisiraan nila na sinasabi lang malapit na, mapupuruhan na. Tingnan nyo ho yung lagay ng mga taga sa kanila. Bumabalik kumbaga, sila yung nakakarma Naalala nyo po ba si Medjal Dia habang nakatayo doon sa entablado? No? Habang gustong pauwiin ang dating Pangulong Duterte, bigla na lang napahawak sa dibdib. Samantalang ito si Pangulong Bongbong Marcos na pinapakalat nila, sinasabi nila na stage 4 cancer na. Wala akong ganun nakikita ang stage 4 cancer. Sa lahat ho ng nakikita ko na malubha yung karamdaman, lalo na yung ganyan stage 4 cancer, bedridden na ho yan, nakahiga na lang ho yan sa kama, mga kababayan. Yun yung mga nakikita ko ho di po ba? Pero ang nangyayari po sa kanila, nakakarma. Di ba, Ma'am Trexibilla? Imbis na po itong mga pinapanalangin nila, ang mga mategi, hindi po. Doon sa kanila ang nayayari. Doon sa kanila yung nasisibak ho. Di po ba? At bukod pa dyan, Cap Nino Barsaga, tuloy mo. Maliban pa yun. Kulay pa kulay. Pangatlo yung sinasabi mong Gcash. Lahat ng kabudulan nandiyan dyan sa mga DDS. Naalala niyo po, mga bossing, meron ding ikinuwento si Cap Nino Barsaga. Isang DDS, no? Sabi niya, meron daw isang may kapansanan o nangangailangan ng wheelchair doon sa kamag-anak ng DDS na yun. Lahat daw hiningan ng tawag doon? Hiningan ng wheelchair. Biruin mo ba naman yun? Lahat hihingan mo. Ano gagawin mo sa iba? Ilan ang pilay ba? Di po ba? Tsaka yung mga pa-Gcash na yan. Naku, baka kami nakabukas pa yung Gcash. Kasi kahapon, nung isang araw, nung nag-vlog tayo, nag-live tayo, may nagpalipad po. Di ba? Sabi ko kay Jordan G. Jordan G, paki-turn off yung natin, yung mga palipad natin. Kasi kesa magpalipad kayo, mga kababayan, sa amin, mas okay yung isend nyo na lang po doon sa mga inaanak ninyo, doon sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo. Kami okay na po kami, no? At wala kaming yung, alam nyo yung tipong ilalapag yung Gcash dito. Di ba? Yung nakasulat dyan sa ilalim mo, ito ang Gcash number ko. Walang ganoon, mga bossing. YouTube lang, sapat na ho, mga kababayan. Sobra-sobra pa. Di ba? Ulitin natin Ano daw ang sabi ni Cap Nino Barsaga dyan sa kalakaran ng mga DDS? Una,
pinagkakakitaan nila yung pagpapakalat nila ng fake news. Oo. Nakamonetize. Alam natin yan, nakamonetize, no? At puro kasinungalingan. No? Kapag ka naman ho, mga nakasuhan, mga iyakin naman. Nagngangal-ngala naman po, mga kababayan. Di po ba? Oh. Tapos ang sasabihin, naku, ito, sinisikil ang aming karapatang magpahayag. Magkano ba ang sa atin sa post na ito? Har. Siguro sa YouTube bukas, ipapakita mga 300 hanggang 400 dolyar. No? Hindi mo ba alam, Mike? 'Di ba ganun yung mga kalakaran ng mga DDS? No? Tapos kayo naman na mga DDS, madali naman kayong maniwala. Madali kayong mga mapapaniwala, 'di ba? Kaya tinatawag kayo mga uto-uto eh. Oh. Kaya ang tawag sa inyo mga gullible eh. Di ba? Dati ang nagpapapaniwala sa inyo, si dating Pangulong Duterte, sasabihin ni dating Pangulong Duterte, bangag daw ang Pangulo. Samantalang wala namang maipakitang ebidensya, walang maipakitang nagbabato o gumagamit ang presidente. Pero kayo, naniwala kayo, di ba? Pati yung AI nga na ginawa para kay Pangulong Bongbong Marcos, para pagmukain lang ni si Bongbong Marcos yung nandoon na bumabatak, pinaniwalaan nyo. Oh. Kaya kayo nasasabihan ng uto-uto. Kasi talaga namang uto-uto kayo. Kung meron man pong pinaka-uto-uto sa balat ng Pilipinas, mga bossing, wala pong iba. Kundi ho etong mga DDS, mga kababayan. Nako po. Pangalawa, nanghihingi sila ng pangkape daw puno. Gcash. Dali, may idadagdag pa ako dyan. Naalala nyo, sila nag-aaway. Maharlika tapos meron siyang kaaway na mga kasamahan niya dati. Keso daw po, nagsosolicit doon sa mga sa mga OFW. Sa amin doon sa mga sumusuporta sa gobyerno, sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na mga vlogger. Wala ho kayong maririnig na ganon, na nagsusulisit. Bagkos yung iba pong mga kaibigan natin dito sa social media, sila pa po ang nagbibigay ng tulong. Lalo na yung Boss Mike Severa ho, mga kababayan. Siya pa yung nagpapamudmud ng pera. Doon sa kabila, hindi. Ikaw ang huhut-hutan. Ikaw ang hihingan. Ikaw ang sasamantalahin. Di po ba? Ganun po ang pagkakaiba nung mga DDS na mga vlogger at yung mga vlogger po na sumusuporta o nakasuporta dito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Yun yung kaibahan ho. Ngayon, mga kababayan,